Handa akong maging sandalan mo, kaibigan o ano paman. Basta, wag mo lang akong itulak palayo. Dear Amihan Stories presents Unexpectedly Fell in Love with My Sperm Donor. Written by Suzy Kim. Ang init ng araw ay tila pilit na hinahalikan ang bawat pulgada ng San Andres. Isang liblib na baryo sa kabundukan na tila nalimutan na ng sibilisasyon. Malayong malayo ang buhay doon sa buhay na kinagisna ni Amira at ng kanyang anak sa Maynila. Ngunit pareho silang napamahal na ng kanyang anak sa lugar na yon. Mommy, tignan mo, ang ganda ng bahay! Sigaw ni Yuri, ang 7 taong gulang na anak ni Amira. Hindi niya maiwasang mapangiti dahil sa pagkaaliw sa anak. Iyon kasi ang isa sa mga prototype na inihahanda niya at ng kanyang team para sa mga lokal na San Andres. Nagustuhan mo yung design? Opo, kasi dyan sila Eric, Mami. Ang tinutukoy ni Yuri ay ang kalarong si Eric na taga San Andres. Pwede mong puntahan, pero huwag ka masyado malikot ha. Opo! Tumatakbong nilapitan ni Yuri ang mga batang naglalaro sa kalapit bahay. Pagbaba ni Amira mula sa van, ay agad siyang sinalubong ng mga tao sa San Andres. Hindi iyon ang unang beses na nagpunta siya doon para sa isang community outreach program na inoorganisa ng mga kaibigan niya. Halos buwan-buwan sila naglalaan ng oras para tulungan ang nasabing komunidad at ang iba pang karatig baryo nito. Tinignan niya ang site at huminga ng malalim. Isang linggong walang wifi, walang aircon, puro trabaho at puro putik ang mararanasan niya, ngunit makapaglalaro naman ang anak niya kasama mga batang dumagat nang hindi nangangailangan ng gadgets. Kaya iyon ang paborito niyang bakasyon nilang mag-ina. Itinuturing niyang social media and technology detox ang outreach program na yon ni Jillian at enjoy din naman si Yuri dahil palagi nito nakakasama ang mga kaibigan nito. Nang akmang kukunin na niya ang mga dala nilang gamit ni Yuri para sa isang linggong pamamalagi roon, ay may biglang bumangga sa kanya. Isang lalaking nakasuot ng business casual na damit na tila naligaw lang doon. Matangkad ito, maputi, kahit pahalatang pinawisan ay nananatiling mukhang fresh. Ang mga mata nito ay kalmado at may kakaibang seryosong ningning. Sa leeg nito ay nakasabit ang isang stethoscope na may logo ng isang kilalang ospital. Halata sa tindig at suot na lalaki na kasama ito sa medical team ng grupo ni Jillian. Natigilan siya, pati yata ang mundo niya ay huminto dahil lang sa matagal na pagtatama ng mga mata nilang dalawa na lalaki. Matagal-tagal na mula nang makaramdam siya ng ganung klase ng kiliti sa sikmura. Iyon ang epekto sa kanya na lalaki. Hindi nga ba't sumumpa siya sa sarili na hindi na siya mahuhulog sa sobrang gwapo? Nasira lang ang pagkatao niya dahil doon. Tapos, heto na naman ang puso niya. Miss, sa tingin ko, nabangga mo lalagyan ng gamot. Sabi ng lalaki na may bahagyang ngiti na nakadagdag sa apil ng gwapo na nitong mukha. Tumingin siya sa paanan niya. Tama, may medicine kit nga roon. Ni hindi niya napansin na may hawak palang mga gamot na lalaki. Oh my God, I'm so sorry. Mabilis siya yumuko para tulungan ng lalaki sa pagdampot ng mga gamit. Nang magdikit ang kamay nila sa pagkuha ng isang bote ng alkohol, ay pareho silang napahinto at nagkatitigan. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Amira ang isang pamilyar na init. Isang init na hindi niya inakala na mararamdaman pa niya. That's okay. Hindi rin kasi ako tumitingin eh. I hope you're fine. Napatingin siya sa kamay ng doktor na tumapik sa braso niya. Hindi lang ang gesture at mukha nito ang attractive, kundi maging ang boses nito. Baritono yon, ngunit malambing. I'm fine. Okay, mauna na kami. Nawala lang ang bisa ng mahika na dulot ng doktor nang maglakad na ito palayo sa kanya. Nakabuntot dito ang mga medical staff ni Jillian. Are you okay, Amira? Tanong ni Jillian sa kanya
ang pilantropo at matalik niyang kaibigan negosyante. Super. Sino yon? Hindi na niya napigilan tanong sa kaibigan pagkatapos inguso ang doktor na nakabangga niya kanina. Si Doc Leon, alias Reynes. Bakit? Type mo? Wala naman. Hindi ko siya type, no? Ang bait niya lang kasi. Hindi man na siya nagalit na natapon ko yung hawak niya. Mabait talaga yan. Gwapo pa, di ba? Natawang tumango na lang siya at sinupi lang anumang katanungang gusto pa sana niyang ibato rito tungkol sa lalaki. Ayaw niyang magmukhang interesado sa lalaki. Kaya naman, nagsimula na siyang magbigay ng update tungkol sa pag-uumpisa ng mga bagay na gustong ipagawa nito doon. Mabuti na lang at nakita kita ngayon. Gusto ko lang nabigyan ka ng update tungkol sa mga village ng San Andres. Base sa mga materialis na dinala namin at sa mga lokal na nagboluntaryo, kaya naming simulan ng pundasyon ng unang 5 bahay bukas ng umaga. I already briefed the team on the prototype designs and they're good to go. Paliwanag ni Amira habang ipinapakita kay Jillian ang isang folder ng blueprints. That's great, Amira. Alam mo naman na excited na ako makita ang San Andres Village na matatapos bago magpalit ang taon. Masayang sabi nito. Soon, sa tulong ng lahat, magiging mas maganda ng pamumuhay nila rito. Kung hindi dahil sa vision mo, walang lakbay alab. Itong pagpunta ng team natin sa mga ganitong lugar ang pangarap mo nung college tayo. And look where we are now. Nandito tayong lahat ngayon dahil sa effort natin. Napailing na lang siya dahil talagang ang kaibigan niya ay hindi mahilig umako ng efforts ng iba. Jillian is always humble and sweet. Sige na, tutulong naman muna ako sa check-ups. I'll talk to my contact in the main town. Iayos ko na agad ang delivery today mismo ng iba pang materyales. Ipapahatid ko na via helicopter kung kinakailangan. Sagot ni Jillian sabay kindat sa kanya. Okay, I'll see you at lunch. Pinilit ni Amira na mag-focus lang muna sa trabaho. Hindi siya pwedeng madistract sa bango ng doktor na nakabangga niya kanina. Huminga siya ng malalim. Nagsimula na siya mag-ikot sa site. Suot ang kanyang hard hat at safety vest. Sinuri niya bawat sulok ng konstruksyon. Ang plano kasi ni Jillian ay patayuan ng mas matitibay na bahay ang mga residente doon para hindi na lubhang maapektuhan ng mga bagyo pang darating sa bansa. Habang naglalakad siya, ay nakita niya si Yuri na masayang nakikipaglaro sa mga lokal na bata. Napangiti siya. Kahit na papano, nakakabawas ng stress ang makitang anak niya na maligaya. Nagpatuloy siya sa pag-iikot, nagbigay ng mga instruction at nag-check ng mga materyales. Ang init ng araw ay hindi niya ininda. Kung ano kasi ang pangarap ni Jillian para sa mga taga San Andres, ay siya ring pangarap niya. Hindi lamang para sa mga taong taga doon, kung hindi para sa mga susunod pang bayan na pupuntahan nila. Kaya naman kahit pa volunteer lang siya doon at wala namang kikitain, ay mahalaga pa rin sa kanya na maging perpekto ang kalalabasan ng mga bahay. Para magawa yon, tumutok siya mabuti sa construction ng unang 5 bahay na ipatatayo nila. Nang makarating siya sa bahagi kung saan itatayo ang pader, ay may napansin siyang problema. Ang isang scaffolding ay hindi matibay ang pagkakagawa. Agad siyang lumapit upang itama yon. Teka muna kuya! Tawag niya sa construction worker na umaakyat sa scaffolding. May problema sa pagkaka-install nito. Kailangan i-check ang base. Habang sinisiyasat niya ang isang tali sa ibaba ay may malaking 2x2 na kahoy ang biglang nahulog mula sa itaas. Hindi niya yun napansin. Bago pa man siya makaiwas, ay tumama na ang mabigat na kahoy na may nakausling pako sa binti niya. Halos mapangiwi siya sa hapdi dahil bumaon sa hita niya ang pako. Engineer! Engineer, okay ka lang ba? Dali-daling bumaba ang construction worker at lumapit sa kanya. Hindi siya makapagsalita sa sakit at naramdaman na lang niyang nanginig ang kalamnan niya sa sobrang sakit. Samantala, ay mabilis na kumalit ang balita ng aksidente sa buong site at nakarating agad yon kay Doc Lee. Kakalabas na niya mula sa temporary clinic nang malaman ang nangyari. Walang pag-aninlangan tumakbo siya papunta sa housing site. Ano nangyari? Tanong niya, kalmado ngunit may pag-alala ang tinig. Agad niyang sinuri ang binti na babae. Oh God! Bulong niya. Nahihilo ka ba?
Hindi agad sumagot ang babae. Miss, Oo, Dok. Masakit. nabagsakan ka ba sa ulo? Tinignan niya ang ulo nito. Hindi po, hindi po. Okay po yung ulo ko. Pero masakit po yung binti ko. Mabilis sa mata niya, hindi sa dugo, kundi sa pattern ng pagdurugo. Walang tumitilamsik, walang pulsing flow. Salamat naman. Hindi niya hinawakan ang pako. Sa halip ay tinapik niya ang balikat ng pinakamalapit na worker. Pakikuha ang stretcher. Opo, Dok. Hindi gagalawin ng pako. Dagdag niya. Kapag hinugot yan dito at may tinamaan na ugat, malaking problema. Pagdating ng stretcher ay mabilis pero maingat ang mga galaw ng mga construction worker na inalalayan ng babae. Suportahan yung hita niya. Utos niya. Huwag gagalawin ng kahoy. Isama yan sa pagangat. 4 na lalaki ang umangat ng sabay-sabay. On my count. 1, 2, 3. Naisakay ng mga ito si Amira sa stretcher nang hindi gumagalaw ang nakabaong pako. Dalhin natin siya sa klinik. Sabi niya. Dahan-dahan, walang tatakbo. Habang naglalakad sila ay hindi niya inaalis ang kamay sa paligid ng sugat para sa steady pressure. Hindi sa pako, kundi sa tissue sa paligid. Pagdating sa klinik ay maingat na inilipat ang babae sa simpleng kama na gawa sa kawayan. Nang masigurong maayos ang vitals nito ay nagsimula na siyang i-assess ang sugat. Thank you, Doc. Anang babae. Natawa siya. What are you thanking me for? Wala pa akong ginagawa. Igalaw mo pa mo. Naigilaw naman yun ng babae. Meron bang pamamanhid? Wala po, Doc. Ibig sabihin ay walang obvious nerve damage. Sinilip niya ang entry point. Walang spurting. Oozing lang. Habang nililinis ang paligid ay kinausap niya ito. Hindi para magpakalma lang, kundi para masigurong alerto pa rin ito. Kung nahihilo ka, sabihin mo agad ah. Anya rito. Tumango naman ito. Takot ka ba sa karayom? Ininject niya ang local anesthesia sa paligid ng sugat at hinintay niya yung umepekto. Hindi pwedeng magmadali. Mas delikado ang pagmamadali. Hindi naman po ako takot sa karayom pero makirot po yung nilalagay niya sa sugat ko. Sorry, masakit talaga to. Paumanhin ni Doc Lee. Pero kailangan mo to. At least po hindi ako sa ulo tinamaan Maswerte pa rin ako. Pabirong sabi nito kahit pa nangingilid ang luha. Napangiti siya. Matapang ka pala, Miss Amira Villanueva. Parang nagulat ito na alam niya ang pangalan nito. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Jillian told me. Siya rin ang nagbigay sa akin ng background mo. Sabi niya, ikaw ang backbone ng buong construction project dito. Sagot niya. Mukhang sobra naman yata ang pagpapakilala sa akin ni Jillian. Nandito lang talaga ako dahil natutuwa ako sa vision ng kaibigan ko. Huwag ka na magpaka-humble. Kitang-kita kong dedikasyon mo. Kahit nasaktan ka na, nagbibiro ka pa. Anito at pagkatapos ay tinignan siya na mataman. Seryoso, okay ka lang ba talaga? Opo, Doc Lee. Okay lang po ako. Salamat. Tumango siya at instabilize ang kahoy gamit ang sterile gauze para hindi gumalaw. Huminga siya ng malalim. Same angle. Bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang hinugot ang pako. Sinusundan ang entry path para hindi lumaki ang damage. May resistance. May konting pagdurugo na lumabas pero hindi bumuhos. Agad niyang pinindot ang sterile gauze sa paligid. Binanlawan niya ang sugat na maraming sterile salin ng paulit-ulit para maalis ang dumi at posibleng wood splinters. May maliit na debris. Tinanggal niya yon gamit ang forceps. Kung may maiwan ay infection ng kalaban nila sa susunod na mga araw. Hindi niya yun tuluyang sinara na mahigpit. Deep puncture wounds are tricky. Tetanus shot na tayo. Sabi niya pagkatapos. Tapos antibiotics. Dagdag niya. At pagkatapos ng ilang minuto ng obserbasyon ay stable pa rin ang BP ni Amira. Walang expanding hematoma at pamamanhid. Kapag lumaki ang pamamaga, sumakit ang sobra o nilagdat ka, ospital na agad. Copy, Doc. Sobrang salamat. Wala yun, ingat ka lang sa susunod. Yes, Doc. Elias na lang.
Sa tingin ko, matatagalan pa tayong magkasama rito sa San Andres. I'm the head of the medical team at ikaw naman nasa construction. I'm sure na magkikita pa tayo. Hindi rin ako nagpapatawag ng doktor sa iba. Lee or Elias is fine. Okay, Elias. Ako naman si Amira. Wala ring Miss Villanueva, okay? Deal. Amira, kailangan mo magpahinga kaya dumito ka muna. I-monitor nating maigi ang sugat mo para sigurado. Bilin niya. Sige, salamat. I'll see you later. Balikan ko lang yung mga nakapila. Sa kabilang banda ay tinitigan ni Amira si Elias. Sa sandaling iyon, tila nakalimutan niya ang pangako sa sarili. Sa lahat ng lalaking pwede niya makilala, ang doktor pa na ito ang ibinigay sa kanya ng tadhana. Ang mukha kasi ni Elias ay parang inukit sa pangarap. Ngayon lang siya nakakita ng tulad dito na perpekto ang facial features. Ang kabat-kilig na nadama niya kanina ay bumabalik ng mas matindi kapag naaalala niya kung paano siyang tignan ng doktor. Sa lahat ng pagkakataon, bakit ngayon lang niya nakilala ang taong ko-question sa lahat ng desisyon niya tungkol sa pag-ibig? Parang musika ang pangalan ni Elias sa tenga niya. Kahit nakapikit siya, naaalala niya pa rin ang mga mata nito. Ang boses ito na nagpapakalma sa bawat himla ng katawan niya. Pero kasabay ng pagbabalik ng kilig ay ang pagbalik din na matinding takot. Ang takot na muling sumugal at masaktan. Ilang taon na nakalipas. Nagliliwanag ang buong gymnasium ng St. Benedict Academy dahil sa mga nakasinding ilaw, pinalumutian ng mga bulaklak at makikinang na tela para sa taunang junior-senior prom. Si Amira Villanueva, 16 na taong gulang, ay nakasuot ang isang simpleng asul na gown na ipinatahi pa ng kanyang tita. Ngayon lang siya nakapagsuot ng ganoong kagandang damit. Pinilit niya talagang maging maganda ngayong gabi dahil ang pinakasikat na heartthrob ng school nila ang kanyang prom date. Wala yung iba, kundi si Gabriel Santos. Ang ultimate crush niya simula nung una niya itong makita ng junior high school. Sa lahat ng babaeng lumapit kay Gabriel, ay siyang napili ng binatilyo na yayain sa prom. Nagtataka pa nga siya. Hindi sila magkakilala ni Gabriel. Bukod sa magkaibang social status at magkaibang mga kaibigan, si Gabriel ay varsity player at sikat na sikat. Samantalang siya ay isang simpleng estudyanteng nakatutok lang sa pag-aaral. Tinagurian siyang invisible sa school dahil kaya niyang hindi magsalita buong araw kung hindi lang din naman para sa recitation. Boring siyang babae kung ikukumpara sa iba niyang kaeskwela. Pero tinupad ni Gabriel ang pipi niyang hiling na makasama ito sa prom night. Amira, handa ka na ba? Tanong ni Gabriel nang salubungin siya nito sa pintuan ng gymnasium. Nakasuot ito ng itim na tuxedo at para sa kanya ay para itong prinsipe na bumaba sa langit. Oo. Halos pabulong niyang sagot habang nagiinit ang mga pisngi. Inakay siya ni Gabriel papunta sa isang mesa. Ang buong gabi ay parang isang panaginip. Nagkuwentuhan sila, nagtawanan at sumayaw pa sa isang slow dance. Sa bawat hawak nito sa kamay niya, sa bawat ngiti, ay mas lalo siya nahuhulog. Gabriel, ang saya ko. Salamat ha. Bulong niya habang nakasandal ang ulo sa dibdib na lalaki. Talaga? Tanong nito, ang boses ay tila may halong kakaibang aliw. Oo, akala ko talaga hindi na ako makakasama kasi wala naman ako mga kaibigan dito. Sagot niya. May sasabihin sana ako sa'yo. Sana pakinggan mo ko. Sure, ano yun? Nag-angat siya ng tingin at doon niya sinabi ang matagal ng lihim ng puso niya. Gabriel, gusto kita. Sa sandaling yon, ang ngiti ni Gabriel ay nagbago. Nag-iba ang tingin nito. Ang init kanina ay napalitan ng lamig. Ano ka mo? Gusto mo ko? Biglang kumala si Gabriel sa pagkakayakap. Tumawa ito na malakas. Isang tawa na tila nagpapahiya. At sa loob ng maingay na gymnasium, nakuha ng tawa nito ang atensyon ng lahat. Guys, did you hear that?
Sigaw ni Gabriel at saka tumingin sa mga kaibigan nito. Napatingin ang lahat ng estudyante sa kanila. Bigla ay parang gumuho ang mundo ni Amira. Sabi niya, gusto niya raw ako. Seryoso, Amira? Akala mo ba totoo to? Patuloy ni Gabriel. Tumawa pa ulit ito ng mas malakas. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Tignan mo nga yung suot mo. Ang cheap. Mukha ka pang clown sa makeup mo. Anong akala mo, papatulan kita? Nagsimula na magbulungan ng mga tao. May mga tumawa, may mga nag-iwas ng tingin, at may mga naawa sa kanya. Teka, anong ibig mo sabihin? Halos manginig niyang tanong. Naglalaro lang kami, Amira. Sabi ko sa barkada, kaya kong isa yung pinaka-plain at pinaka-nerdy na babae sa batch natin. Pumayag ka agad, so thank you. You made my night more fun than I expected, nerd. May bonus pa nga dahil umamin ka sa akin na gusto mo ko. Tama nga silang lahat. Nasa loob ang kulo mo. Parang may humampas sa dibdib niya. Hindi na niya narinig ang patuloy na panlalait ni Gabriel. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas sa pintig ng puso niya. At ang tanging nararamdaman niya ay ang maiinit na luha na pilit niyang pinipigilan. Bigla na lang siyang tumakbo palabas ng gymnasium, dala-dala ang kahihiyan at sakit. Mula noon ay sumumpa siya sa sarili na hinding-hindi na siya magpapauto sa mga lalaki. Hinding-hindi na niya ipagkakatiwala ang puso niya, lalo na sa mga lalaking kasing guwapo ni Gabriel. Idinilat ni Amira ang mga mata. Pilit niyang inalis ang imahe ni Elia sa kanyang isip. Ang mga matang puno ng senseridad, ang boses na kalmado. Gusto niya agad pagsisihan na nakaramdam siya ng kakaiba dahil sa mga katangiang yun ng doktor. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya makikipagrelasyon o mahuhulog man lang sa mga lalaki. Mas gugustuhin niyang mamatay na mag-isa at kasama lang si Yuri kaysa ang mag-asawa. Huminga siya ng malalim. Si Elias ay mukhang perpekto, masyadong perpekto. At ang mga perpektong lalaki sa karanasan niya ay mayroong perpektong kakayahan na manakit. Kahit alam niyang hindi magkapareho sina Elias at Gabriel, ang takot ay nanatiling nakaugat sa puso niya. Kailangan niyang mag-ingat. Hindi na lang naman kasi siya ang maaapektuhan kung lalamunin naman siya ng depresyon. Mayroon na siyang anak ngayon na kailangan niya ring protektahan bukod sa kanyang puso. Ilang minuto siyang nagpahinga bago nagpasyang bumangon. Kailangan niyang bumalik sa trabaho. Mas mabuting maging busy para hindi na siya makapag-isip pa. Pero nang akma siyang aalis sa kama, ay nakita niya si Yuri. Nakaupo ito sa isang silyang kawayan malapit sa kanya at tahimik na nagbabasa ng libro. Binabantayan siya. "Anak, kanina ka pa ba dyan?" Tanong ni Amira. Ngumiti si Yuri. Kakadating lang namin, Mami. Pinakinggan kasi ni Doc Lee kanina yung heartbeat ko. Sabi niya parang kabayo daw, malakas. Tumawa ito. Ngumiti siya. "Kumain ka na?" Opo, pinakain ako ni Doc Lee. Mami, magaling po palang mag-magic si Doc Lee. Ang dami pong batang umiiyak kanina na patahan niya nung hinawakan niya sa ulo. Gusto niyang matawa sa obserbasyon ng anak niya. Ipaliwanag man niya sa anak na may ganong epekto talagang doktor, maging sa kanya ay hindi na lang niya ibinahagi rito. Eksaktong dumating ang doktor pagkasabi noon ng anak niya. Sino magaling mag-magic? Ikaw po, Doc Lee. Paano po maging doktor katulad niyo? Mag-aaral ka lang na mabuti. Nagpunta ako dito para tignan ka. Baling sa kanya ng doktor. How are you, Amira? Elias, okay naman na ako. Bakit ka pa bumalik dito? Wala na bang mga pasyente sa labas? Usisa niya sa lalaki. Tapos na. Hindi na ganun karaming pasyente. Gusto ko lang i-check ang lagay mo. Sagot nito at saka lumapit sa kanya. Inilapag nito ang kamay sa noon niya. Wala ka naman lagnat pero kailangan mo talaga magpahinga. Bakit bumabangon ka na? Okay na ako. Hindi naman na ganong kasakit. Kailangan ko bumalik sa site. Baka kung ano na nangyari doon. Pagdadahilan niya.
Pwede ka naman tomorrow mag-work, Mommy. Patapos na din ng mga nurse at si Doc Lee sa labas. Sasamahan niya daw tayo umuwi. Ha? Naku, hindi na kailangan. Kaya namin. Mabilis niyang pagtanggi. Hindi mo pa kaya. Nahalata ako sa mukha mo. Let me help you. May wheelchair na akong ipinakuha. Napatingin siya kay Yuri na nakatingin sa kanya. Malaki ang mata at may pag-alala. Sige na, Mommy. Huwag ka na matigas ang ulo. Nandito si Doc Lee. Kailangan ka pa niyang i-monitor. Pakiusap ni Yuri. Wala na siya nagawa kundi ang magpatangay na lang sa doktor at sa kanyang anak. Salamat, Elias. Pasasalamat niya na mahatid na sila ni Elias sa tutuluyan nilang bahay na isang maliit na kubo. Bahay yun ng batang si Eric, kasama nag-iisa nitong kapatid na si Ena. Pawang mga kalaro ni Yuri ang mga bata. Doon sila nakikituloy kapag nasa San Andres dahil ulila na magkapatid. Pumasok na tayo, Mommy. Gutom na po ako. Yaya ni Yuri. Binuhat siya ni Elias mula sa wheelchair papasok sa kubo. Isang simpleng bahay kubo na malaki-laki na rin para sa magkapatid. Malinis ang loob at maaliwalas. Salamat ulit, Elias. Anya, ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi. Ang mga mata niya ay iniiwas sa doktor. Wala yun. Teka, dito ba kayo ng isang buong linggo sa bahay ni na Eric? Tanong ng doktor sa kanya. Oo, silang dalawa lang kasi nandito. Silang dalawa lang? Paano ang pagkain nila? May mga naghahati dito ng pagkain o di kaya ay pinakakain sila doon sa karenderya ni Aling Rosa. Salitan ng mga ito sa pag-aasikaso sa kanila. Nasan bang mga magulang nila? Noong pandemic, nawala ang nanay at tatay nila dahil sa COVID. Imbis na ipampon, nagpa siyang barangay chairman dito na panatilihin na magkapatid sa bahay nila. Total naman, bahay na ito ng mga lolo't lola ni na Eric. Kaya nakita mo naman medyo luma na. Kaya pala dito rin ako pinapatuloy ni Jillian. Natigilan siya. Ano? Sabi ni Jillian? Oo, bilang first-time joiner. Gusto niya raw na maging komportable ako. May hiwalay daw na kwarto tong bahay, tama ba? Oo. Napaisip si Amira. Hindi man ganoong kaganda ang bahay, yun pa rin ang pinakamalaki at maraming space para sa kanila. Kaya malamang na doon talaga ito pansamantalang patutuloyin ni Jillian habang isinasagawa nila ang community outreach program. Mabuti naman kung ganun. Mas maganda siguro kung may kasama kayo sa bahay. Lalo na't may sugat ka pa. At para rin matulungan kita sa pag-asikaso sa mga bata. Nakangiting wika ni Elias. Hindi mo naman kailangan mag-alala, kaya ko pang sarili ko. Anya, napilit iniiwas ang tingin sa doktor. Pero sa loob-loob niya, parang may bahagi sa kanyang umaasa na manatili si Elias. Alam ko, pero gusto ko lang tumulong. Besides, sa duty ko rin i-monitor ang pasyente ko. Giit nito. At sa kanila pag ang maliit na bag niya sa tabi ng kawayang kama. Isa pa, wala rin naman ako masyadong option. Sana okay lang sa'yo na dito na muna ako. Please? Dito ka rin matutulog kasama namin, Doc? Excited na tanong ni Yuri. Tumawa si Elias at ginulo ang buhok ng bata. Oo sana, pero baka hindi komportable ang mami mo. Mommy, dito na lang si Doc, please. Hindi siya nakakahindi sa kanyang anak dahil hindi naman masama ang hinihingi nito. Makakatulong pa nga yun sa kanya dahil sa totoo lang, hirap pa rin talaga siyang kumilos. Kaya naman ibinahagi na lang ni Amira ang pansamantala nilang tahanan kay Doc Lee. Kinagabihan, dahil sa sugat, hindi si Amira naghanda ng hapunan. Sa labas ng kubo, sa ilalim ng buwan at mga bituin, nakita niya si Elias na nagluluto sa isang improvised na kalan kasama si Yuri na masayang tumutulong. Habang siya at ang magkapatid na Eric at Ena ay nasa hindi kalayo ang mesa, tinuturuan niyang bumasa at sumulat ang mga bata. Ang amoy ng ginisa ay kumalat sa hangin, kasabay ng tawa ni na Elias at Yuri. Doc Lee, paano po ninyo nagagawa yan? Ang bilis. Tanong ni Yuri habang nakatutok sa ginagawa ni Elias na pagbabaliktad sa ginigisa nitong gulay nang hindi gumagamit ang sandok. Isang kamay lang ang gamit ng doktor sa paghawak ng kawali. Secret na mga single men yan. Kailangan naming matutong maging independent, di ba?
Tugon ni Elias at tumingin sa kanya na nakatanaw sa mga ito. Amira, okay ba tong amoy ng gulay? Hindi ba amoy sunog? Okay naman, mukha pa namang makakain yan. May nilagay ka bang asin? Meron. Pagkatapos ito, pritong isda naman. Napangiti si Amira. Sure ka bang okay ka lang? Halos naliligo ka na sa pawis. Ayos lang, patapos na rin naman ito. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Amira na mapansin ang pagkakapareho ng itsura ni Elias at ng anak niyang si Yuri. Magkamukha nga sila, ate. Napalingon siya sa sinabi ni Eric sa kapatid na si Ena. Hindi lang pala siya nakakapansin. Sino magkamukha? Inosenteng tanong ni Elias. Kayo po, Doc Lee. Maagap na sagot ni Ena bago pa siya makapagsalita. Kami ni Yuri? Opo, ikaw po bang papa ni Yuri? Ha? Ate Ena, wala akong papa. Sabi ni Mama, pwede naman daw yung batang walang papa. Mukha nakuha ng bagay na yon ang atensyon ni Elias. Umiwas na lang si Amira ng tingin sa doktor. Wala siyang balak na ibahagi sa lalaki ang parteng yon ng buhay niya. Tila nag-ibang ihip ng hangin pagkatapos ng hapunan na walang magaan na tawanan. Si Elias, na tila nagulat sa tanong ni Ena tungkol sa ama ni Yuri, ay naging tahimik at may malalim na iniisip habang nagliligpit ng pinagkainan. Nang matapos silang maglinis, hinatid na ni Amira ang mga bata sa kani-kanilang higaan. Pagbalik niya sa sala, nakita niya si Elias na nakaupo sa kawayang upuan sa labas ng kupo, nakatanaw sa madilim na kabundukan. Ang malamig na hangin ay tila nagdadala ng kapayapaan, ngunit ang puso niya ay hindi mapakali. Hindi talaga siya naging komportable kahit kailan na ibahagi sa iba kung paano siya nagkaanak, gayong hindi naman siya nagkaroon ng nobyo kahit na kailan. Pagkatapos niya masigurong malinis na kusina, ay akmang babalik na siya sa kwarto niya at ng mga bata, nang bigla siyang tawagin ni Elias mula sa labas. Amira, kailangan mo ng tulong ko? Anang lalaki saka lumapit sa kanya. Hindi na, tapos na naman. Pwede bang samahan mo muna ako sa labas kung hindi ka pa masyadong inaantok? Hindi na niya alam ngayon kung paano patatanggihan ng alok na lalaki. Ang amoy kasi na mukha nito nang yayain siya. Sige. Umupo siya sa isa pang upuang kahoy sa tabi ng binata. Hindi sila nagkatinginan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay bumibigat. Amira, tungkol kay Yuri. Panimula ni Elias, kalmado ang boses. Huminga siya ng malalim. Elias, I know. Nagtataka ka kung bakit walang ama si Yuri. Sabi ko na nga ba magiging usapin yan. Hindi yun. Mabilis sa putol nito. Hindi ako nagtatanong para husgahan ka, Amira. Pero kanina tungkol dun sa sinabi ni Yuri, I just want to know, hindi mo ba talaga sinabi sa kanya tungkol sa tatay niya? O baka hindi mo alam? Hindi ko kilala. Sperm donor lang ang ama ni Yuri. Medyo matigas ang boses ni Amira. Walang ama si Yuri, Elias. Hindi siya produkto ng isang gabi o ng isang biglaang pagkakamali. Nakaplano ang lahat. Tinignan siya ni Elias. Ang mga mata nito ay nagpakita ng pag-unawa, hindi paghuhusga. I went through intrauterine insemination. Isang procedure yun kung saan. Basta, sperm donor ang ama niya. Hindi ko siya kilala at hindi naman required na magkakilala kami. Patuloy niya. Samantala, ng sandaling yon, ay parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Elias. Nakadami siya ng kakaibang halo ng kalungkutan at pananabik na mabilis niyang itinago. Naiintindihan ko. Mahinang tugon ni Elias. Gusto ko lang malaman kung bakit. Bakit hindi mo piniling mag-asawa para magkaanak? Ngumiti si Amira, isang ngiting may bakas ang pait. Natatakot ako, Elias. Takot ako masaktan ulit. Mas mabuti na mag-isa ako at walang inaasahan kaysa umasa sa isang lalaki na sa huli ay manggugulo lang. Hindi ko nahayaang may makasira ulit sa pagkatao ko dahil lang sa pag-ibig. Ang pag-amin na yon ni Amira ay nagdulot ng matinding kirot sa kanya.
Alam niya ang sakit na pinagdaanan nito. Alam niya ang buong kwento. Pero hindi ba mas mahirap ang walang kasama, ang mag-isa? Tanong niya. Oo, pero mas mahirap ang umasa sa pagmamahal ng ibang tao. Nasaktan ka na ba nun? Hindi lang nasaktan. Napahiya. Pinagtawanan. Ako ang tampulan ng tukso ng high school. Wala ko naging totoong kaibigan nun. Okay lang kung ikukwento mo sa akin. Makikinig ako. Mariing umiling si Amira. Maybe next time, Elias. Ayoko madami ka ngayon sa pagka-bitter ko sa pag-ibig. Tumayo na ito at inayos ang saklay. I respect that. Good night, Amira. Good night. Kinabukasan, maaga nagising si Amira. Kahit masakit pa rin ang binti niya, ay napilitan siya maganda ng almusal. Paglabas niya ng kwarto, ay nakita niya nagwawalis sa Elias sa bakuran. Ang init ng araw ay hindi pa ganong katindi at ang amoy na simoy ng hangin ay presko at mabango. Elias, bakit ang aga mo yata? Tanong niya habang nakasandal sa pintuan, hawak ang saklay. Katatapos niya lang magluto ng almusal. Napatingin ito sa kanya at ngumiti. Ang ngiti nito ay tila nagpapagaan ng simoy ng hangin. Wala naman akong ginagawa. Mas maganda kung maaga tayo makakilos para makapaganda na rin ako para sa mga gawain ko sa klinik. Kumusta sugat mo? Okay naman nawala ng pamamaga. Sagot niya. Salamat naman. Did you cook breakfast? Oo, nababagot ako na puro lang ako pahinga rito. Kailangan kong kumilos. Nahihiya na ako sa'yo at ginawa mo na talaga ang lahat ng gawain ko. Ikaw na nga rin na nag-asikaso kay Yuri kagabi, pati sa mga bata. Wala yun. Masaya ako kapag kasama sila. Kaya nga hindi mo na kailangang maging mag-isa sa lahat ng oras, Amira. Nandito ako. I will always help. Saad ni Elias, ang boses ito ay puno ng senseridad. Tumingin ito sa mga mata niya at sa titig na yon, tila naglaho ang lahat ng takot niya. Baka kasi masanay ako, Elias. Bulong niya. Anong masanay? Tanong nito, hindi pa rin inaalis sa mga mata nito sa kanya. Ang masanay na nandyan ka. Ang masanay na may tumutulong sa akin. Wala namang masamang masanay ka sa mga ginagawa ko, Amira. Wala akong planong huminto. Kumunata noon niya. Ano bang pinagsasasabi mo? Kung anong sinabi ko. Pangalawang araw pa lang natin magkakilala. Hindi agad nakasagot ng lalaki. Tila may gustong sabihin ngunit sa huli ay nanatiling tahimik kaya nagpatuloy siya. At hindi tayo habang buhay na nandito sa San Andres. Kapag tapos na tong outreach program, babalik na tayo sa kanya-kanya nating buhay sa Maynila. Halos magwala ang puso niya nang lumapit ito para gagapin ang kamay niya. Pwede naman siguro kitang puntahan sa bahay mo o sa trabaho mo sa Maynila, di ba? Bakit? I like you, Amira. Ngayon lang ako nakakita ng babaeng katulad mo. You're sincere and genuine. Pwede kaya na patuloy kitang makita kahit na matapos ng outreach program. Walang mahugot na salita si Amira. Hindi na agad siya naniniwala sa sinasabi ng lalaki. Paano kung isa na naman yung pagkukunwari? Hindi naman sa amin na madali kita. Handa akong maghintay. Handa akong patunayan sa'yo na hindi ako katulad ng mga lalaki na nakita sa'yo. Handa akong maging sandalan mo, kaibigan o ano paman. Basta, wag mo lang akong itulak palayo. May kalungkutan sa tinig ni Elias, ngunit mas nangingibabaw ang pagiging sincero nito. Bakit, Elias? Bakit ako? Hindi mo naman ako kilala. Hindi mo naman alam kung gaano ako kakomplikadong tao. Ngumiti ito. Isang ngiti na tila may lihim na kaligayahan. Kilala kita, Amira. Simula nung una kita nakita, para matagal na tayo magkakilala. Hindi ko man alam ang lahat ng pinagdaanan mo pero nakikita ko ang ganda ng puso mo. Ang tindi ng pagmamahal mo sa anak mo at ang dedikasyon mo sa mga tao rito sa San Andres. Hindi ko kailangan ng mahabang panahon para lang magustuhan ka. Hindi na niya nakayanan ng titig ni Elias. Ang senseridad nito ay parang kidlat na tumama sa kanya. Parang sinasabi ng mga mata nito na I know you and I accept you. Almusal na lang tayo, baka gutom lang yan. Pagbabago niya ng usapan.
Natawa naman si Elias. Sige, pero tandaan mo Amira, hindi ako magsasawa na patunayan sa yung intention ko. Sa ngayon, hayaan mo muna ako maging kaibigan mo o doktor mo. Anito at saka ginulo ang buhok niya. Halika na, gusto ko na matikman ang niluto mo. Pinilit niyang huwag tumingin sa lalaki, ngunit ang puso niya ay parang tumatalo na sa dibdib niya. Ngayon ay siya nakakilala na lalaking ganoon, isang lalaking handang magbigay ng pagmamahal at oras ng walang hinihinging kapalit. Mas lalo siya nahuhulog dito, ngunit ang takot niya ay nananatili pa rin. Hindi niya sigurado kung tunay ba ang ginagawa nito para sa kanya o isa na naman yung palabas, katulad ng ginawang pagpapanggap noon ni Gabriel. Isang linggo ang mabilis na lumipas sa San Andres. Ang araw-araw na pamumuhay nila, ang sikat ng araw sa umaga, ang putik sa site, ang simpleng kainan kasama ang mga bata, at ang tahimik na gabi sa ilalim ng mga bituin ay naging isang pamilyar na ritmo para kay Amira. Ang crutches ni Amira ay napalitan na ng tungkod at nakabalik na rin siya sa construction site. Ngunit, hindi pa rin siya pinapayagan ni Elias sa magtrabaho na mabigat. Mas naging madalas ang pagbisita nito sa site, hindi lang para magbigay na medical na atensyon sa mga manggagawa roon, kundi para na rin bantayan siya. Isang hapon, nakita siya ni Elias na pilit inaakit ang hagdan ng isa sa mga prototype house. Hawak ang tungkod at isang folder ng blueprints. Amira, anong ginagawa mo? Hindi ba sabi ko iwasan mo muna ang hagdan? Agad itong lumapit at inalalayan siya. Elias, kailangan ko i-check ang roof truss connections. Hindi ko ma-explain sa team ko kung paano gagawin kung hindi ko nakikita. Paliwanag niya na may halong inis sa sarili dahil sa hirap ng sitwasyon. Hindi naman kailangan ikaw umakyat. May team ka, Amira. Giit ni Elias. Hindi nito binitiwan ng kamay niya. Pero, wala nang pero. Sa halip na umakyat ka, umupo ka dyan. Babasahin kong blueprints at ako nga akyat para i-check. Baka hindi mo ko na itatanong, may alam din ako sa construction, engineer. Biro nito habang kinukuha ang folder na hawak niya. Pero doktor ka, hindi ka construction worker. At ikaw naman ang pasyente ko. Kailangan mo sumunod. Pwede ka namang maging site supervisor na nakaupo lang. Think of it as field training. Anitong kumindat pa. Hindi na nakipagtalo si Amira. Naramdaman niya ang matinding pag-alala nito. Umupo siya sa isang upuan sa lilim ng puno ng mangga at pinanood si Elias. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at jeans. Nagmukha itong mas matikas habang umaakyat sa scaffolding. Habang ipinapaliwanag niya ang mga detalye ng koneksyon, ay nakikinig naman ito na mabuti. Ang bawat pagtango nito ay nilalakipan niya ng tiwanang tama nga ang ginagawa nito na pagsipat. So, kailangan ng bolt ay fully tightened pero hindi lalampas sa 90% ng yield strength ng bakal, tama? Tanong ni Elias na makababa. Napangiti siya. Wow, Elias. Parang matagal ka ng engineer ah. O siguro, masyado lang akong magaling mag-explain. Pero mas maganda kung kasama ng galing mo sa pag-explain ang masarap na kape. Tara, i-check naman natin ang mga materials for inventory habang nagkakape. Alok nito at saka siya inabutan ng isang baso ng mainit na kape na galing pa sa kapehan ni Aling Rosa. Salamat. Bulong niya. Napatingin siya sa latte art na may kakaibang hugis ng puso sa ibabaw ng kape. Ikaw ang gumawa nito? Si Aling Rosa. Sabi niya, special order daw para sa pinakamagandang engineer sa San Andres. Biro ni Elias. Ngunit ang mga mata nito ay seryoso nakatingin sa kanya. Naupo sila at nag-usap. Hindi lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol rin sa mga pangarap nila, sa mga pinagdaanan nila. Sa bawat break time na ginugugol nila na magkasama, mas lalong lumalalim ang connection nila. Sa pagtatapos ng linggo, naganda na ang mga taga San Andres ng isang maliit na pagtitipon na parang fiesta bilang pasasalamat sa grupo ni Jillian. Tinawag yung pista ng pagpapasalamat sa Lakbay Alab. Nagtipon ng mga tao sa plaza, puno ng kulay at ingay. May mga local band na tumutugtog, may mga palaro at marami ring pagkain. Suot ni Amira ang isang simpleng floral dress na regalo ni Jillian. Kahit may injury pa,
nagawa niya maging presentable. Wow, Mami! Ang daming ilaw! Sigaw ni Yuri na hindi na mapakali sa excitement. Nakita niya si Elias sa papalapit. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt na mas lalong nagdagdag sa apil nito. Kumusta ang pakiramdam mo? Ready ka na ba sa sayawan? Tanong nito habang nakangiti. Sayawan? Sabi ko sa'yo hindi ako sumasayaw, Elias. At saka hindi pa lubos sa magaling ang binti ko. Nahihiyan sagot niya. Hindi naman natin kailangan sumayaw. Pwede tayong umupo lang at manood. Pero may isang tradisyon dito sa San Andres. Ang sayaw ng pag-ibig. Kapag ang isang dalaga't binatay sabay na sumayaw sa kantang yon, ibig sabihin may future na sila. Paliwanag ni Elias. At sino naman nagsabi sa'yo niyan? Si Jillian. Kaya nga naisip kong buhating ka na lang. Makasayaw lang tayong dalawa. Akala niya ay nagbibiro lamang ito. Kaya napatili siya ng buhatin siya nito na magsimula ng tumugtog ang isang slow at romantikong kanta. Ang paligid ay napuno ng mga mag-asawa at mga magnobyong dahan-dahang sumasayaw. Pinatuntong siya nito sa sarili nitong mga paa, saka siya hinawakang maigi. Sayaw ba to? Nakaapak lang ako sa sapatos mo. Sayaw to. Don't worry. I will be very careful. Maingat siyang isinayaw ni Elias sa dance floor. Sa gitna ng maraming tao, sinimulan nilang iindayog ang katawan sa musika habang nakaapak pa rin ang mga paa niya sa paa ni Elias. Dahil sa sugat ni Amira, ang sayaw nila ay naging mas maingat at mas malapit. Ang kaliwang kamay ni Elias ay nasa bewang niya at ang kanang kamay naman ay hawak ang kamay niya. Ang bawat takbang ay mabagal, tila nag-iingat na baka masaktan siya. Ang ulo niya ay nakasandal sa dibdib nito. Narinig niya ang malakas sa pintig ng puso ng binata. Amoy niya ang panlalaking pabango nito na nagpapalimot sa kanya ng lahat ng takot. Bakit ba kapag kay Elias, pakiramdam niya ay ligtas siya? By the way, you are very beautiful tonight. Bulong ni Elias sa tenga niya. Sa sandaling yon, tila nawala ang lahat ng tao. Tanging ang silang dalawa lang ang naroon. Ang mga alaala ng sakit at kahihiyan ay biglang lumabo. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init at sensiridad nito. Elias, halos pabulong na sabi ni Amira. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Nagkaroon na siya ng trauma sa mga ganoong eksena noon. Pero ni hindi niya maramdaman ang trauma na yon habang hawak siya ng binatang doktor. Huwag mo munang isipin ang lahat, Amira. I-enjoy lang natin ang moment na to. Hayaan mo munang pakiramdaman ang puso mo. Hindi ito laro. Ang ibig sabihin ng sayaw na ito ay seryoso ako sa'yo. At hindi ako magsasawa na patunayan yun sa'yo. Tugon nito at mas sinigpitan pa ang yakap sa kanya. Ang sayaw na yon ay hindi lang isang simpleng sayaw. Iyon ay isang pag-amin. Ang pag-amin ni Elias ng pagmamahal sa kanya at ang pag-amin niya sa wakas na handa na siyang magtiwala ulit. Nang matapos ang kanta, hindi agad sila kumala sa yakapan. Tumingin ito sa mga mata niya. Ang mga mata nito ay puno ng pag-asa. Naramdaman na agad ni Amira ang intensyon ni Elias na halikan siya. Ngunit naudlot yon nang marinig nila si Yuri na sumisigaw habang tumatakbo papunta sa kanila, kasama sina Eric at Ena. Mami! Dokli! Tignan niyo po, may preview ako! Sigaw ni Yuri. Ipinapakitang isang malaking candy. Napapailing na nagkatinginan na lang sina Elias habang parehong may ngiti sa mga labi. Kinabukasan, araw na ng pag-alis ng team nila. Hindi pa tapos ang paggawa sa village kaya babalik siya doon para na lang i-check ang progreso ng construction. Nag-iiwan na matinding kalungkutan sa puso ni Amira ang paglisan sa San Andres. Hindi lamang dahil sa mahihiwalay siya sa mga bagong kaibigan niya roon, kundi dahil matatapos na rin ang oras niya kasama si Elias. Kasalukuyan siya nag-iimpake ng kanilang gamit ni Yuri nang may kumatok. Si Elias yun. Amira, pwede ba tayo mag-usap sandali? Tanong nito habang nakasandal sa pintuan. Ang seryoso nitong mukha ay nagpaalala sa kanya na mayroon pa silang dapat pag-usapan bago sila tuluyang maghiwalay. Sige, pasok ka.
Sagot niya na inilapag muna ang damit na inaayos. Umupo si Elias sa kawayang silya at ang katahimikan sa pagitan nila ay naging mas mabigat kaysa karaniwan. Hindi niya inakala na mag-uusap na agad sila. Akala niya isasamahan pa sila nito pauwi. Tungkol sa pag-uusap natin ng isang gabi. Tungkol sa trauma mo. Panimula ni Elias sa kalmadong boses. Sabi ko, huwag na lang natin pag-usapan yun, Elias. Tapos na yun, matagal na. Putol niya dahil naiilang siya. Huminga ito ng malalim. Amira, may kailangan akong aminin sa'yo. Hindi ko na ito pwedeng itago pa. Lalo na ngayon sinisimulan natin ng isang koneksyon. Ano yun? Ang lalaking nang bully sa'yo nung high school. Si Gabriel Santos. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amira. Ang pangalan ni Gabriel ay parang kidlat na tumama sa kanya. Hindi niya inakala na maririnig niya iyon mula kay Elias. Bakit mo binabanggit ang pangalan niya? Halos pabulong niyang tanong. Best friend ko siya, Amira. Si Gabriel ang best friend ko ng high school. Para siyang binagsaka ng langit at lupa. Ang lahat ng init at pagtitiwala na naramdaman niya para kay Elias sa loob ng 1 linggo ay biglang naglaho at napalitan ng matinding takot at galit. Ano? Nagbibiro ka ba? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hindi, Amira. Totoo. Hindi kami sa isang school nag-aral. Pero close kami. Alam ko nangyari sa prom night nyo. Alam ko lahat ng detalye. Mula kay Gabriel. Napakagatlabi siya. Ang pait na nakaraan ay biglang bumalik. Ang dating takot ay nagbalik ng mas matindi. At ang lahat ng pinag-usapan nila, ang mga ngiti at yakap nito, ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Kaya pala alam mong pangalan ko. Kaya pala pinilit mo magstay rito. Kaya pala gano'n nilang kadali para sa'yo na maging sweet. Tumawa si Amira. Isang tawa na walang kaligayahan, kundi puno ng sarkasmo. Ito na naman ba, Elias? Isa na naman bang laro? Pinagpustahan niyo naman ba ako? Tumayo ito. Ang mukha ay puno ng pagmamakaawa. Hindi, Amira. Hindi ito laro. Kahit kailan hindi ako magsasabi ng kahit anong masakit sa'yo. Galit na galit ako kay Gabriel nung nalaman kong ginawa niya. Kaya nga ano? Putol niya. Ang kanyang luha ay nagbabanta ng tumulo. Kaya lumapit ka sa akin para ipagpatuloy ang kalokohan niya? Para patunayan na tama siya na madali akong utuin at papaniwalain? Hindi. Ginawa ko yun para bantayan ka. Para makita mo na hindi lahat ng lalaki katulad ni Gabriel. Oo, siya nagkwento sa akin. At simula nun, ipinangako ko sa sarili ko na kapag nagkita tayo, aayusin kong ginawa ng kaibigan ko. Paglilinaw nito. Ngunit huli na lahat para kay Amira. Ang sakit na nakaraan ay nagpatibay sa paniniwala niya na hindi na siya dapat magtiwala sa mga lalaki, lalo na sa lalaking konektado kay Gabriel. Umalis ka na, Elias. Utos niya. Ang boses ay matigas at puno ng sakit. Umalis ka na. Huwag mo na kaming lalapitan ni Yuri. Ipagpatuloy natin ang buhay natin ng walang isa't isa. Ang 1 linggo natin dito. Burahin na lang natin yun. Amira, pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Mahal kita. Simula na makita kita rito, lahat ng intention ko na bumawi para sa kasalanan ni Gabriel ay nagbago. Hindi lang ito tungkol kay Gabriel. Tungkol ito sa nararamdaman ko. Umiling siya habang pinipilit na gawing matigas ang puso. Huwag mo kong lokohin, Elias. Alam ko ng laro. Alam kong magkaibigan kayo. Hindi na ako kasing tanga ng dati. Manloloko ka, katulad ka niya. Hindi mo naman yun magiging kaibigan kung magkaiba kayo. Please, makinig ka muna sa akin. Inamin ko to sa'yo dahil ayoko magtago ng kahit ano sa babaeng gusto kong makasama habang buhay. Tumawa siya. I'm sorry. Hindi na ako nakukuha sa anumang salita. Umalis ka na! Wala na ito nagawa kundi sundin siya. Tinignan siya nito nang may matinding lumbay sa mga mata at tuluyan ng umalis sa kubo. Pag-alis ito ay napaupo si Amira sa sahig.
pakiramdam niya ay pinagdadaanan na naman niya ang lahat ng sakit na idinulot ni Gabriel. Alam niyang may posibilidad na sinsero si Elias. Pero dahil galing mismo sa bibig nito na kaibigan ito na lalaking nanakit sa kanya noon, hindi niya maiwasang maisip na pinaglaruan na naman siya. Hindi na ako magpapaloko. Bulong niya sa sarili habang pilit na pinupunasan ng luhan dumaloy sa pisngi niya. Hinding-hindi na. Lahat ng tawag at text ni Elias ay automatiko nakablock sa cellphone niya. Gusto niyang ipagpatuloy ng ganoon ang buhay niya nang walang lalaki. Siya at ang anak niya lang na si Yuri. Kinagabihan, nakauwi na silang mag-ina sa kanilang apartment sa Maynila. Ang pagod at sakit na nakaraang linggo ay mas naramdaman niya ngayong wala na si Elias sa tabi niya. Ang sakit ng trauma ay muling bumalik, mas matindi at mas sariwa. Nang makatulog si Yuri ay napaupo siya sa balkonahe, umiinom ng kape at tinitigan ng ilaw ng syudad. Ang bawat ilaw ay tila nagpapaalala sa kanya ng pag-iisa. Ngayon siya mas naging kumbinsido na ang pag-ibig ay hindi para sa kanya. Kailangan niyang tanggapin yun. Biglang tumunog ang telepono niya. Isang unregistered number. Nang alinlangan siyang sagutin, ngunit ang tumawag ulit ay pinindot na niya ang answer button. Hello? Amira, si Gabriel to. Nanlamig ang buong katawan niya. Bakit ka tumawag? Paano mo nakuha ang number ko? Ang boses niya ay matigas at puno ng galit. Nakuha ko lang sa dati nating kaklase. Kailangan lang ako sabihin sa'yo. Nakausap ko si Elias. Sabi niya, galit na galit ka sa kanya dahil sa akin. Sorry? After all these years? Akala mo ba isang simpleng sorry lang ang makakapagpaalis sa lahat ng sakit na idinulot mo? Alam ko, Amira. Alam ko hindi sapat ang sorry ko. Pero I need to see this. Mula noon pa man, alam ko na kung gaano ka nasaktan. Gusto ko lang sabihin na, hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Gusto kong malaman mo ng ginawa ko ng prom night. Hindi ko naisip kung gaano ka masasaktan. Napaka-immature ko noon, bata at hindi nag-iisip ng tama. Pero nagbago na ako at ayoko masiraan ng bait ang kaibigan ko nang dahil lang sa kasalanan ko nun sa'yo. Huli na, Gabriel. Huli na lahat. Matagal na. Wala na tayong pag-uusapan pa. Akma na niyang pagbababaan ng tawag ang lalaki na magsalita ulit ito. Teka, Amira, may mas mahalaga pa akong kailangan sabihin sa'yo. Tungkol kay Elias. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Ayoko na marinig pa. Pero kailangan mong malaman ng totoo. Kung bakit ko nagawang bulihin ka nung prom night. Hindi lang ito tungkol sa pustahan namin. I tried to make you fall for me that night. Because Elias liked you. He was head over heels with you, Amira. Since high school. Hindi natin siya ka-schoolmate pero palagi kanya nakikita sa school kapag pinupuslit namin siya roon. Wala siyang alam na niligawan kita kunwari. Gusto ko lang makitang itsura niya noon kapag nayaya kita sa prom. Ang totoo niyan, pupunta sana siya sa prom natin kahit hindi siya imbitado para lang maisayaw ka pero he was too shy. He wasn't confident enough. Siyang humiling sa akin na sundan ka, na makipagkaibigan. Pero I ruined it for the sake of fun. Ilang taon niya ako hindi kinausap kahit anong suyo ko sa kanya. Ang tasa ng kape sa kamay niya ay tila nanginginig. Anong pinagsasasabi mo? Simula nung magtapos tayo sa high school, kahit saan ka magpunta, sinusundan ka ni Elias. Alam niya lahat ang tungkol sa'yo. Alam niyang pangarap mong maging isang ina. Hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa'yo dahil takot siya masaktan ka ulit. Lalo pat kaibigan niya ako. Accidentally, naging reproductive endocrinologist mo ang pinsan niya. Nung naghanap ka ng sperm donor. Lalo siya naguluhan. Wala akong maintindihan. Ang sperm donor mo, Amira, sa Elias yun. Siya nagbigay ng semilya. Siyang ama ng anak mo. Ibinigay niya ang semilya niya dahil alam niyang iyon na lang ang paraan para maging parte siya ng buhay mo. Kaya siya nag-volunteer sa outreach program dahil alam niyang nandoon ka. Kaya niya alam ang pangalan mo at ang buong background mo. Hindi lang dahil kaibigan niya ako, kundi dahil mahal na mahal ka niya. Mahal na mahal ka niya, Amira. Masyado siyang duwag kaya hindi niya masabi sa'yo. Siya ang may matagal ng gusto sa'yo, hindi ako. Nabitiwan niya ang cellphone. Si Elias ang sperm donor? Ang ama ni Yuri? Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit.
Ang pagiging komportable ni Elias kay Yuri, ang pagkakapareho ng dalawa, ang sobrang pag-alala ni Elias sa bata. Ang katotohanan ay parang suntok sa dibdib niya. Hindi lang siya nagmahal na lalaking konektado sa taong dahilan ng trauma niya sa pakikipagrelasyon. Nagmahal siya na lalaking siyang nagbigay buhay sa pangarap niyang maging ina. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding realization. Si Elias ay hindi naglalaro. Hindi ito katulad ni Gabriel. Amira, nandyan ka pa ba? Naririnig pa rin niya ang boses ni Gabriel mula sa nahulog na cellphone. Hindi sumagot si Amira. Ang tanging ginawa niya ay tumakbo. Kailangan niyang hanapin si Elias. Kailangan niyang marinig ang lahat mula mismo sa bibig nito. Ang pag-ibig na matagal na nitong kinikimkim, nakatago sa isang sikreto ng sperm donation. Iyon ang huling pagkakataon na hahayaan niyang manalo ang takot niya. Ang takot niyang mawala pa sa kanya ngayon ang taong mahal na rin niya. Tumakbo si Amira palabas ng apartment. Hindi na mahalaga kung gabi na. Hindi na mahalaga ang sugat niya. Ang tanging nasa isip niya ay si Elias. Kailangan niya itong makita. Kailangan niyang malaman ng lahat mula rito. Agad niyang tinawagan si Jillian kahit pahating gabi na. Jillian, nasan si Elias? Kailangan ko siya makausap ngayon na. Nagmamadali niyang sabi sa telepono. Amira, ano nangyayari? Akala ko ba ayaw mo siya makita? Kabababa ko lang ng tawag namin. Nakikiusap siyang ibigay ko sa kanyang address mo. Gusto kanyang puntahan pero sinabi kong pabayaan ka muna. Nandun siya sa bahay niya. Pakiusap, ibigay mo sa akin ang address niya ngayon na. Halos wala na siyang pasensya. Nang makuha niyang address ay mabilis siya nagmaneho patungo sa condominium unit ni Elias sa Makati. Sa bawat kanto, ang puso niya ay parang tambol na nagpapabilis sa takbo ng sasakyan niya. Ang takot na muli siya masaktan ay napalitan ng matinding pangangailangan na mapakinggan ang mga sasabihin ni Elias. Pagdating niya sa high-rise building ay agad siyang umakyat sa unit ni Elias. Hindi na siya nag-abalang kumatok ng maayos. Pinihit niya ng doorknob. Hindi nakalak ang pinto. Pumasok na siya. Madilim ang sala at tanging ilaw lang mula sa bukas sa bintana ang nagbibigay liwanag. Nakita niya si Elias na nakaupo sa sahig at nakasandal sa paanan ng sofa. Sa tabi nito ay may isang bote ng whiskey at isang baso. Elias. Mahinang tawag niya sa pangalan nito na may kalakip na pag-alala. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay namumula at may bahid ng pagtataka. Amira, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Tanong nito sa kanya sa garalgal na boses. Naglakad siya palapit dito. Nalimutan niya lahat ng sakit at galit. Tanging pagmamahal na lang ang nararamdaman niya. Anong ginagawa mo? Bakit ka nagpapakalasing? Tanong niya bago umupo sa tabi nito. Umiling ito. I don't even know if you're really here. Hindi ko alam kung totoo ka o gawa ka na naman ng imahinasyon ko. Pero sana nga totoong may pakialam ka sa akin. At please, kung guni-guni lang kita, huwag ka munang umalis. Hinding-hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi ka nagpapaliwanag. Nakausap ko si Gabriel. Alam ko ng totoo. Gusto ko marinig mula sa iyo, Elias. Lahat-lahat. Mariin niyang sabi. Napatingin ito sa sahig at napabuntong hininga. Totoo ka? Are you here to confirm that I am a stupid coward? Hindi. Nandito ako para pakinggan ka. Gusto ko malaman kung bakit. Kung bakit ikaw nagbigay ng sperm sa akin. Hinawakan niyang kamay ni Elias. Nanginginig ang kamay nito. Wala akong lakas ng loob, Amira. Simula nung high school gusto na kita. Pero duwag ako. Munti ko nang mapatay si Gabriel sa ginawa niya sa'yo pero hindi ko siya napigilan. Akala niya kasi biro ang lahat. Inutusan ko siyang huwag ka ng pakialaman pagkatapos ang prom niyo. And I secretly watch you from afar nang hindi mo nalalaman. Nang mag-aral ako ng med, mas lalo ko naiintindihan ang epekto ng trauma sa isang tao. Natakot ako masaktan ka ulit. Panimula ni Elias at tinignan siya na may matinding pagmamahal. Mabuti naman at considerate ka at hindi ka basta pumasok sa buhay ko.
Pero ang tagal mo ha. I'm sorry. Pinahid nito ang mga luha sa pisngi niya. Dahil sa'yo, kinaibigan ko rin si Jillian. Sa kanya ko nalaman na ayaw mo makipagrelasyon kaya iginalang ko yun. Nakontento ko sa sitwasyon natin na hindi mo alam na nag-e-exist ako. Yung pagdodonate ko sa'yo ng sperm, it was intentional at first. Hanggang sa naisip ko yun lang ang tanging paraan para maging bahagi ako ng buhay mo. Bakit hindi mo sinabi? Bakit mo hinayaan na mag-isip ako na masama sa'yo? Kasi natakot ako. Natakot akong baka masilayuan mo ko. I already kept too many secrets from you. Kaya ang huling pag-asa ko ay yung makasama ka sa outreach program. I succeeded. Napansin mo rin ako. Naramdaman ko noon sa San Andres na may pag-asa ako. Kaya naglakas loob akong umamin sa'yo tungkol kay Gabriel. Para kahit na papano, hindi ko na ikukubli ang sikreto kong yun. Nagbabaka sakali ako na paunti-unti. Mapaunawa ko sa'yo kung bakit ko nagawa ang lahat. Duwag ka, Elias. Napakaduwag mo. Sabi niya saka ito niyakap. Ang init ng katawan nito ay nagpabigat sa nararamdaman niya. Pero masaya ako nalaman ko ang totoo. Masaya ako nalaman ko na matagal na palang may nagmamahal sa akin. Kumala si Elias sa yakap at hinawakan ang mukha niya. Mahal na mahal kita, Amira. Hindi lang kita gusto, mahal kita. Gusto ko maging pamilya tayo. Gusto ko maging bahagi ako ng buhay mo at ni Yuri. Handa ako maging sandalan mo habang buhay. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang senseridad at pagmamahal sa mga mata nito ay nagtanggal ng lahat ng pagdududa niya. Ang takot niya ay tuluyan ang naglaho. Elias, mahal na rin kita. Takot pa rin ako makipagrelasyon pero mas takot na ako ngayon na hindi na ulit maranasan yung sayo ng pagsasama natin sa San Andres. Kaya handa akong sumugal sa'yo, sa ating dalawa. Ngumiti ito, isang ngiti na puno ng kaligayahan. Inilapit nito ang mukha sa kanya. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng sakit, nakita niyang pag-asa sa mga mata nito. Ang lahat ng paghihintay, lahat ng pagdurusa, ay nagtapos sa sandaling yun. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Amira. Inilapit niya mga labi niya sa labi ni Elias. Buong suyo niyang hinalikan ng lalaki at nagpasakop siya sa bisig na lalaki. Nang matapos ang halik, pareho sila napangiti sa isa't isa. Batid nilang hindi pa iyon ang wakas ng lahat. Simula pa lang iyon sa pagbuo nila sa kanilang pamilya. Isang taon ang lumipat na silang dalawa sa isang bahay malapit sa San Andres kung saan nila napiling maikasal. Ang kasal nila ay simple ngunit puno ng pagmamahal. Si Jillian ang naging maid of honor. At si Yuri naman ang flower girl. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay. Pinatunayan ni Elias ang pagmamahal nito sa kanya. Wala nang sekreto. Wala nang takot. Hindi nga nagkamali si Amira na sumugal sa pag-ibig kay Elias. Dahil sa pagmamahalan nilang dalawa, hindi lang ang buhay nila ang umayos, kundi pati na rin ang buhay ng mga taga San Andres. Bilang mag-asawa, hindi nila inihinto ang pagtulong sa mga lugar na kagaya ng San Andres. Mas naging malapit lang ang puso nila sa lugar na yon dahil doon umusbong ang pagmamahalan nilang dalawa. Dahil sa parehas silang pagsisikap, nagkaroon ng maliit na ospital sa San Andres. Ang dami ring nagawang bahay ni Amira doon kasama ng kanyang team. Hindi lang yon, dahil napaganda rin nila ang San Andres Community Center at Multipurpose Hall, katuwang pa rin ng buong Lakbay Alab na isang pribadong organisasyon na pinamumunuan ng kaibigan nila si Jillian. Iyon naman kasi ang pangarap nila ni Jillian nung nag-aaral pa sila, ang makatulong sa mga komunidad na nangangailangan. Hindi naman niya inaasahan sa ganung paraan niya makikilala ang lalaking babago sa buhay niya. Ang lalaking proud siyang dalhin ang pangalan kahit saan. Mabilis sa lumipas ang 6 na buwan. Araw na ng pagpapacheck up ni Amira para malaman kung anong kasarian ng pangalawang anak nila ni Elias. Yuri, anak, handa ka na ba? Tanong ni Elias kay Yuri habang nag-aalmusal sila sa kusina ng simple nilang bahay malapit sa San Andres. Si Yuri, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay mas lalong naging malapit kay Elias.
Tinatawag na nitong Papa ang lalaki at hindi na Doc Lee. Saan, Papa? Nagtatakang tanong ni Yuri. May kailangan pa po ba tayong puntahan na baryo para sa paggagamot mo? Nakalibang Papa mo anak, sabad ni Amira. Sa ospital tayo pupunta. Nakalimutan mo na. Ngayon na natin malalaman kung lalaki ba o babae ang kapatid mo. Talaga po? Bibilisan ko na po maligo. Iniwan na ni Yuri ang pagkain saka ito nagmadaling maligo. Nagkatawa na lang sila sa bilis ng kilos ito para lang makaalis sila agad. Isang buwan pa lang kasi matapos silang maikasal ay nabiyayaan sila ng anak ni Elias. At bawat buwan ay naging exciting para sa kanya dahil hindi na siya mag-isa ngayon. Nakikita niya rin ang bahagi ng pagkatao ni Elias bilang asawa at ama. Isa na silang buong pamilya ngayon. Siya, si Elias, si Yuri at ang kanilang padating na bagong prinsesa, si Yuna. Ang pag-ibig tulad ng buhay ay madalas na hindi sumusunod sa ating mga plano. Minsan, ang best plot twist ay matatagpuan sa mga lugar at tao na pilit nating iniiwasan. Hindi ang trauma ang nagtatakda ng ating kapalaran, kundi ang lakas ng loob na sumugal ulit. Kagaya ng muling pagsugal ni Amira sa lalaking pilit na naging matapang na mahalin siya at piliin na araw-araw sa kabila ng lahat. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!